Sabi nga ng mga Pilipino, kailangan na magpapabago. Kailangan na tayong magbago. Paano tayo magkakaroon ng pagbabago? Puro luma yung hinahalal nyo. Sabi nga ng mga Pilipino, kailangan na magpapabago. Kailangan na tayong magbago. Paano tayo magkakaroon ng pagbabago? Puro luma yung hinahalal nyo. Walang personalan yan. Totoo lang itong sinasabi ko. Yung isang bagay na paulit-ulit, kahit sa larangan ng pag-ibig, masakit yung paulit-ulit, tapos wala rin, di ba? Kailangan po, may magdala ng tunay na pagbabago. At ito po yan. Unahin ko na. Bago. O, siyempre, unahin muna natin si General Bato. Alam niyo si General Bato, ito ho yung, pasensya na ho kayo pero ito mga kapatid kong sister, takpan niyo muna po yung tenga ninyo. Pasensya na po kayo sa babanggitin ko, pero ito pong si General Bato, balls of steel po itong taong ito, napakatapang po itong taong ito. Narinig naman po nyo kanina, nagsasalita siya dito. Sinasabi niya sa inyo ng diretsyo kung ano yung nangyayari. Ako hindi ko alam. Hindi naman ako miyembro ng BICAM. Pero nandito kanina, si Senator Bato, diretsyong sinasabi sa inyo at ikinukwento sa inyo na detalyado kung ano ang nangyari sa BICAM. Kaya siguro, isang patunay po yon na si Senator Bato ay hindi pipi. Si Senator Bato ay nagsasalita at ipinagtatanggol kung ano ang sinasabi ng ating mahal na digong. Ibig sabihin, ito po yung kasama mo sa hirap at ginhawa. Ito po yung taong hindi ka iiwan. At pati po doon, alam nyo, ito naman, marami naman nagsasabi dyan, ganyan naman kayo talaga sa Senado. Siyempre. Pero kami pagka nagpapapirma kami ng, may committee report ako, hindi na po ako nagdadalawang isip. Hindi na ako nagdadalawang salita. Doon sa ibang senador, kailangan mo pang manligaw. Siyempre, pare, tulungan mo naman ako, pirmahan. Pero kay Senator Bato, lahat po ng pinapirmahan ko, lagi po siyang nandyan. Kaya mga kapatid kong Muslim, lahat po ng mga batas kong isinusulong panukala na patungkol sa ating pananampalataya, lahat po yan nakapirma si Senator Bato. Sa Marawi po, yan po ang laging tumatayo doon. Nauunahan pa ako. Minsan binibiro ko, pare, ako yung Muslim Senator, hayaan mo naman ako mauna. Kasi minsan nauuna pa ho siya na nakikipaglaban para sa mga Muslim. Kaya palakpakan po natin si Senator Bato. Sumunod po, bago. Ito yung go. Ito, hindi ho ako magiging politiko kung hindi ko nakita si Senator Bongo. Hindi po ako magpo-politiko. Kasi wala. Isa lang ho talaga ang kinabilibang kong politiko at yun lang po si Digong. Wala nang iba. Kaya po ako sumama sa grupong ito. Dahil nakita ko talaga, ito ang leader. Pero nung nakita ko po si Senator Go, doon ko po nakita na pwede palang ibaba ng isang senador ang gobyerno sa tao. Pwede palang ilapit ng isang senador ang gobyerno sa tao. Alam nyo, magmula nung nanalo si Digong hanggang ng 2019 na nagdesisyon siyang tumakbo, umiikot na po kami kasama si Kuya Ipe. Wala pa po siyang ambisyon na tumakbo, umiikot na si Senator Go. At hindi pa po siya senator nun. Tumutulong na po sa mga tao. Iba ho ang kanyang, palagay ko, sabi ko nga ito si Senator Bongo, pag nakita to ng ibang senador, gagayahin to. Totoo po. Kaya po ipinanganak yung napakadaming mga ano-anong pangalan.
ng mga pagkakawang gawa, lahat po yan. Makikita nyo, ang lahat ng senador ngayon, pumupunta na sa sunog, pumupunta na kung saan-saan, lahat po yan, bonggo. Yung patungkol po sa health, kanina na ikwento niya sa inyo. Yan po yung tao na hindi nyo mababasa kasi wala namang kaming media eh. Wala naman, hindi atin ng media. So may mga hindi po nailalathala. Pero tunay na pinaglaban po ni Senator Go ang health services dito sa ating bayan. Yan po talaga. Kung meron pong isang senador na talagang mahal ang Pilipino, mahal ang mahihirap, wala pong iba kundi si Senator Bongo. Marami pa po akong ikukwento pero ako'y sabik na pong madinig yung idol ko. Kaya bibilisan ko na po. Sumunod po, si Jimmy Bondoc. Si Jimmy Bondoc, hindi lang po artista yan, hindi lang singer yan. Abogado po yan. Ibig pong sabihin, katulad ko po yan na naniniwala sa Duterte ideology. Dahil hindi naman po kaagad naging abogado yan eh. Nagsilbi muna. At nung nakita niya kung papaano maging isang Duterte, pumasok na po sa kanyang kaluluwa at naging abogado na ngayon. Kaya, mga kababayan, mga mahal ko sa PDP, isulong natin itong taong ito. Dahil pinagkatiwalaan nito. Pinagkatiwalaan nito ng ating mahal na si Digong. Alam ko, marami nagsasabi dyan, puro na kayo artista dyan. Totoo lang po, mas marami pong artista doon kaysa sa amin. Mas marami pong artistang politiko kaysa sa amin. Nako, kung alam nyo lang. Ito po, itong susunod ko, ito po yung kapatid ko, ito po yung kuya ko, ito yung nagbigay sa akin ng break sa pelikulang Pilipino. Kasi po nung araw, lagi din lang po akong kontrabida. Kaya nung napanood niya po ako sa TV, kinuha niya ako. Sabi niya, pinsan ka ba ni Daboy? Si Rudy Fernandez po. Opo. O sige, total magaling ka, halika, kukunin kitang artista. Ginawa niya po akong bida. At yaan po si Kuya Ipe. Doon po sa pelikulang ginawa namin, ang role ko po ay napakaliit lang. Pero pinahaba po ni Kuya Ipe. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Robin, nakikita ko sisikat ka eh. Kaya bibigyan kita ng break. Kaya noon pa lang nakita ko na si Kuya Ipe hindi insecure sa buhay niya. Si Kuya Ipe, ang gusto niya maging matagumpay ang lahat ng nangangarap. Kung sa loyalty po, wala na po sigurong sa lahat po sa amin. Kasama na po ako. Kasama na po ako. Kung ako po 100% ang loyalty ko kay Pangulong Digong, si Kuya Ipe 200%. Sabi niya, nung nag-uumpisa na po itong mga kaguluhan, pinuntahan ako sa opisina niya. Mag-usap tayo. Opo, Kuya Ipe. Kuya ko pa rin po yan. Kahit anong mangyari, pag gano'n ang usapan, kuya ko yan. Kuya, ano po yan? Wag na wag mong iiwan si Digong. Kahit anong mangyari, wag na wag mong iiwan si Digong. Yan po ang matatandaan ko sa aming dalawa ni Kuya Ipe. Yung araw na pinuntahan niya ako. Sabi niya, napakadami na nating pinagsilbihan. Pero hindi tayo kailanman nakakita ng ilaw. May ilaw na dito. Huwag na tayong pumunta sa dilim. Yan po si Kuya Ipe. Hindi ko nakakalimutan nyo. Kala mo, nakakalimutan ko. Busy lang ako noon. Nagsusulat ako pero nakikinig ako. Susunod po. Ito po.
Kailangan po natin talaga ng mga abogado. Wala na pong gagaling pa sa mga abogado na to. Ito po, lalong-lalo na po, siyempre, kay Atty. Raul Lambino. Matagal na po itong nagsilbi sa bayan. At tandaan po natin, lahat ng nagsilbi kay Pangulong Digong, wala na pong dapat introduction pa. Basta sinabi ni Digong, nagtrabaho sa kanya, pinagkatiwalaan niya, nandyan, ay iboto na po natin dahil siguradong pagbabago ang dala. Sabi ko na, lahat, ito. Nakita niyo naman po siguro sa Congress kung paano tumayo si Atty. Marcoleta. Nakita naman po nating lahat kung gaano rin ka-balls of steel itong mamang ito. Kung meron po tayong Senator Bato de la Rosa sa Senado, meron po tayong Dante Marcoleta sa Kongreso. Kaya mga mahal kong kababayan, kapag ito hindi pa nanalo, hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko sa mga kababayan kong Pilipino. Ako sigurado, boboto nyo siya eh. Pero doon sa mga ibang kababayan natin, siguro po baka mga isang buwan akong magpapakalayo-layo pag natalo si Marcoleta. Diyos ko, pambihira naman. Ano pa ang gusto natin? Itong taong ito, tumatayo, laban sa mataas na kuryente, lahat ipinaglaban itong taong ito. Ewan ko na lang po. Dapat. Inshallah, brother. Inshallah. Ang huli po ay si Atty. J.B. Hinlo. Ito, ano ko to textmate. Lagi akong sinesermonan din ito sa ito. Kailangan ito, gawin natin. Kailangan ito, gawin natin. Alam niyo po, hinahangaan ko po yung mga taong, alam niyo yung, ang kanilang puso'y revolusyonaryo. Ito po si Atty. Revolusyonaryo ito, kaya suportahan po natin. Ang kanyang mga idea ay out of the box, kaya suportahan po natin dahil naniniwala po ako na kailangan natin itong mga ganitong klaseng pag-iisip. Yung mga pag-iisip na hindi yung mga dati ng pag-iisip, ito yung bagong pag-iisip. Attorney, mabuhay ka. Opo. Nandito na po tayo sa pinakamagandang parte. Nabanggit ko na si Pastor. Unang-una si Pastor. Aba, meron po talagang ano pa. Unang-una po si Pastor na nabanggit ko. Ulitin ko. Huwag niyo pong kalimutan ang isang tao na tumindig, nakipaglaban, at ngayon nangungulungan ng dahil sa paniniwala natin. Yan po, huwag natin kalilimutan yan, Pastor Apollo Kibuloy. Ito na po yung pinakamagandang parte. Ito po, gusto ko kung tatanungin ako ng anak ko, ano ang gusto mong matandaan? Tatay po ang tawag sa akin. Ito yung araw na to, na ako ay ginawang presidente ng PDP laban ng isang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Kalimutan na natin lahat. Itong araw na to, oras na to, na ipapakilala ko ang isang taong nagdala ng pagbabago sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Isang pagbabago po na nagbigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino. Bawat Pilipinong nangangarap mabuhay ng tahimik, mapayapa, maunlad. Isang pinuno na may puso, pinuno na matapang, pinuno na nagsilbing ama nating lahat. Wala po siyang pinanigan, wala siyang tiningnan. Ang lahat ay pantay-pantay. Sa kanya, lahat ng Pilipino ay anak niya. Isang pinuno na naniwala na kaya nating mga Pilipino. Bago nagkaroon ng Make America Great, nauna-muna si Rodrigo Roa Duterte. Let us make Philippines great. Kailanman hindi magmamaliw ang kanyang pag-ibig sa bayan. Kahit na
dala ng edad, siya'y nahihirapan, pero hindi siya kailanman napawian ng pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. At palagi ang titindig, makikipaglaban para sa atin. Mga mahal kong kababayan, palakpakan po natin ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Odora ta. Duterte. Nga on tadi, tama kasi nabot og gutom.